Noong 1993, ang may-ari ng isang 10 taon ng tradisyonal na barbecue shop sa Taipo, Hong Kong ay bigla na lamang nawala. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng kanyang asawa ang isang sulat ng pamamaalam. Makalipas ang 2 araw, isang sunog na bahagi ng katawan ang natuklasan sa isang lokal na country park. Hindi tulad ng pagkasunog sa ordinaryong apoy, ang balat nito ay pantay at malutong ang pagkakaluto. Ang laman sa ilalim ng balat ay may mantikang bahagyang tumigas. Ang itsura ay halos kapareho ng araw-araw na limitadong ulam ng tindahan, ang sweet and sour pork. Kaninong bahagi ng katawan ito? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinag-usapang insidente sa bansang Hong Kong. Noong July 8, 1993, may mag-asawang naglalakad sa tabi ng isang lawa sa Kam Shan Country Park ang aksidenteng nakakita ng isang kalahating nakabaon na itim na plastic bag. Dahil sa kuryosidad, binuksan nila ito at natuklasan ng isang makintab at matigas na itim na piraso ng karne. Malutong ang pagkakatusta, malinaw na pinrito ito sa mataas na temperatura. Paano kaya biglang lumitaw ang ganitong mga pinritong karne sa tabi ng lawa sa gitna ng kawalan? At napakarami pa. Napagtanto nga ng mag-asawa na may mali at agad na nga silang tumawag sa pulisya. Sa mga sumunod na investigasyon ng pulisya, nakumpirma na ang mga pinritong pirasong ito ay hindi ordinaryong karne, kundi mga labi ng tao, mga bahagi ng hita, binti, braso at kamay. Ipinakita rin sa pagsusuri ng forensic na ang biktima ay isang babae na nag-iedad na 25 hanggang 35 taong gulang at namatay mga 3 hanggang 4 na araw bago pa ito natagpuan. Ang mga katangian ng mga hindi pa nakikilalang labi ay tumugma kay Jong Kaijuan, ang nawawalang may-ari ng isang barbecue shop na inireport na nawawala 2 araw bago ang insidenteng ito. Si Jong Kaijuan, 34 na taong gulang, ay co-owner ng kilalang barbecue shop na Bojai Ki, kasama ang kanyang asawang si Lu Fuching. Ang kanilang tindahan ay nasa Puwo Road sa Taipo, Hong Kong at maraming taon na itong pinapatakbo ng mag-asawa. Sa gabi ng July 5, ang ama ni Lu Fuching ay nag-report sa pulisya na hindi na nga makontak ng kanyang anak ang kanyang manugang na si Jong, pero hindi ito binigyan ng malaking pansin ng pulisya. Isang araw pa ang lumipas, bandang 8:00 ng gabi noong July 6, nakatanggap si Lu Fuching ng isang paalam na sulat na may lagda ni Jong. Sinabi sa sulat na nalaman na nga ni Jong ang pagtataksil ng kanyang asawa at nagpasya na itong umalis sa kailang bahay at hinihiling rin daw nito na kanselahin niya ang lahat ng kanyang personal na ID. Mabilis namang naramdaman ni Lu Fuching na may mali dahil hindi naman sa kanyang asawa ang sulat kamay at ang paghingi na kanselahin ang mga dokumento ay hindi gawain ng kanyang asawa. Habang iniisip niya nga ang mga pangyayari, lalo na nga siyang naghinala kaya't inireport niya na nga ito at agad namang inaksyonan ng pulisya. Sa masusing pag-iimbestiga, nalaman ng pulisya na ang nagdala ng sulat na ito kay Lu Fuching ay ang kanyang malayong kamag-anak na nagngangalang si Tian Yanhi. Si Tian Yanhi ay 46 na taong gulang at single. Nakakulong ang kanyang anak na babae ng ilang taon na at naninirahan siya kasama ang kanyang apo na si Xiaoyi. Ang ikinabubuhay nilang maglola ay ang pagtulong kina Lu Fuching at Jong sa pamamahala ng isa nilang branch shop. Pero ang tanong, bakit napunta kay Tian Yanhi ang kahinahinalang sulat na ito? Paulit-ulit namang sinuri ng pulisya ang nilalaman ng sulat at ipinagpalagay na ito ay isang gawa-gawang kwento para magmukhang totoo ang pagkawala ni Jong. Sa patuloy nga na pagtatanong ng pulisya, umamin si Lu Fuching sa lihim na itinago niya sa loob ng 5 taon. Ayon nga sa kanya, hindi talaga sila tunay na magkamag-anak ni Tian Yanhi. Ang totoo, si Tian Yanhi ay kanyang kabit. Si Tian ay 13 taong mas matanda kay Lu. Nagkakilala ang dalawa dahil sa maling tawag sa telepono. Isang gabi, may narinig raw si Lu na boses na isang hindi kilalang babae. Sa halip nga na ibaba ang nasabing tawag, kinausap niya ito. Nagkasundo sila sa maraming bagay at naging madalas na nga ang kailang pag-uusap. Pagkatapos nga ng unang pagkain nilang magkasama, unti-unti na nga lumalim ang kailang relasyon.
Para itago ang kailang relasyon, ipinakilala ni Lucy Tian bilang isang malayong kamag-anak at inatasan pa itong mag-manage ng kailang branch sa barbecue shop. Nagpatuloy nga ang lihim na relasyon ng dalawa. Madalas rin silang magkita ng pribado sa tirahan ni Tian sa Powa Garden. Noong 1992 sa wakas, nalaman na nga ni Jung Kaijuan ang kailang relasyon. Sa ilalim nga ng presyon, pansamantalang naghiwalay ang dalawa. Gayunpaman, hindi alam ni Jung na patuloy pa rin nakikita ang dalawa ng pribado sa ilalim ng dahilan ng pamamahala ng tindahan at hindi talaga sila tuluyang naghiwalay. Sa huli nalaman naman ni Jung na ang branch shop na pinamamahalaan ni Chan Yan-hee ay nalulugi na ng ilang buwan at palihim na ginamit ni Liu ang kanyang personal na ipon para sagutin ang mga gastos ng tindahan. Kaya't nagpasya na nga si Jung Kaijuan na bawiin na ang nasabing branch. Isiniwalat din nga ni Liu sa pulisya na noong umaga nga ng July 5, pumunta si Jung Kaijuan sa tirahan ni Tian sa Wupu Garden. Pagkatapos nga raw noon tuluyan na nawala ang kanyang asawa at hindi niya na nga raw ito nakontak pa. Nang makuha naman ng pulisya ang lead na ito, agad na nga silang pumunta sa bahay ni Tian. Sa pilitan nga nilang buksan ang pintuan at dito pagpasok nila, naamoy nila ang mahinang amoy na sunog. Ang mas lalong napansin ng mga opisyal ay ang maliliit na paltos sa mga braso at mukha ni Tian. Ang iba ay pumutok na at may lumalabas na likido. Ang kanyang buhok ay halatang may bahagi na sinunog. Parang malapit siya sa pinagmulan ng apoy. Sa harap ng pagtatanong ng pulisya, nananatiling tahimik lamang si Tian Yan-hee sa simula. Pagkatapos nga ng ilang sandali, mahinang inamin niya na talagang bumisita sa kanyang bahay si Jung Kaijuan noong araw na iyon at binanggit ang intensyon na bawiin ang lisensya ng tindahan. Nang hindi nga raw siya sumang-ayon sa gusto ng biktima, nag-away nga silang dalawa. Galit na galit nga raw si Jung Kaijuan mga oras na iyon at naglabas pa raw ito ng hinanakit at pagkatapos ay umalis na. Sinabi rin nga ni Tian sa mga pulis na wala na nga siyang kaalam-alam sa nangyari pagkatapos ng kailang pag-uusap. Habang sumasagot sa mga tanong, halos hindi naman makatingin ng diretsyo si Tian sa mga pulis at pahinto-hinto rin ito habang nagsasalita. Dito na nga nagkaroon ng hinala ang pulisya na hindi ito nagsasabi ng totoo. Agad na nga nilang sinimulan ang masusing paghahanap sa buong bahay. Nang halughugin ang bahay, malinis ang sala at ang kwarto. Ngunit nang buksan nila ang banyo, sumalubong sa kanila ang matinding amoy ng sunog. Ang mga puting tile sa dingding ay puno ng maitim na mantsa, malinaw na naiwan na matagal na pagkakalantad sa makapal na usok. Ang kisame ng banyo ay hindi lang may mga mantsa ng pagkasunog, kundi iba pang mga bakas. Mabilis na kinuha ng pulisya ang mga sampol ng bakas na ito at inilagay sa evidence bags. At pagkatapos, dinala nila si Tian pabalik sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang pagtatanong. Gayunpaman, nananatiling sarado ang bibig ni Tian, ayaw magbunyag ng anumang impormasyon patungkol sa pagkawala ni Jung Kaijuan. Nakita nga ng pulisya na wala silang makukuha sa kanya, kaya't lumapit sila sa apo ni Tian na si Xiao Ye para tanungin. Si Xiao Ye ay naninirahan kasama ang kanyang lola at malamang nga na may alam ito. Sa banayad na pagtatanong ng opisyal, ikinuwento ni Xiao Ye na noong hapon ng July 6, nagising raw siya dahil sa mga ingay. Nakita niya raw ang isang pamilyar na tiya na nakatali sa isang upuan ng living room. Madalas raw na bumibisita ang tiya na ito sa kanilang bahay at ang kanyang lola na si Tian ay madalas siyang tawaging Ajuan, na ang tinutukoy nga ng bata ay si Jung Kaijuan. Pagsapit naman ng gabi, nagising ang muli si Xiao Ye at gustong gumamit ng banyo. Nakita niya nakasara ang pinto, may umuusok raw na itim na usok mula sa siwang at naamoy niya ang amoy na nasusunog habang naririnig ang mga sisling na tunog mula sa loob na parang may piniprito. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ngang mawala ang itim na usok, nakita niya ang kanyang lola na nakatayo sa tabi ng bathtub. Ang kanyang mga braso at kamay ay puno ng paltos mula sa paso ng mantika at ang kanyang buhok ay may bahaging sinunog. Sa sulok nga ng living room ay may isang itim na plastic bag. Dahil nga sa pagkaosyoso, binuksan nga raw ni Xiao Ye ang isa at nakita niyang isang bagay na parang daliri ng tao. Pagkatapos sabihin ito sa mga pulis, hinila ni Xiao Ye ang manggas ng isang opisyal at pinangunahan ang pulis sa ruta mula sa kanyang memorya
patungo sa Kamshan Country Park, mga 13 kilometro mula sa kanilang bahay. Ito rin ang parke kung saan natuklasan ng mag-asawa ang mga labi ng tao ilang araw bago ito. Huminto sila sa isang burol at itinuro ni Xiaoye ang isang pulumpon ng mga dahon sa malapit at sinabing doon raw itinapon ng kanyang lola ang mga bag. Pagkatapos ng puntahan ito ng pulisya, natagpuan ng mga opisyal ang isang itim na bag na kalahating nakabaon sa mga tuyong dahon. Nang buksan ito, natuklasan nila ang malagkit na internal organs na may mga mantsa na pagkasunog sa ibabaw. Hindi kalayuan sa damuhan ay may nakahandusay na isang hubog bilog na bagay, ang ulo ng biktima. Tiningnan ng mga opisyal sa lugar ang direksyon ng tingin ni Xiaoye at bumigat ang kailang puso. Hindi nga nila maunawaan kung ano ang dinanas ng bata sa murang edad pa lamang ay nasaksihan ang kilalang tiyahin na nakikipag-away sa kanyang lola. At pagkatapos itali sa isang upuan, narinig ang mga tunog ng pagpiprito mula sa banyo sa kaligitnaan ng gabi. At nasaksihan ng harapan ang buong proseso ng pagtatapon ng katawan. Pinagsama-sama at sinuri naman ng pulisya ang mga natuklasang ebidensya kasama ang mga piraso ng katawan na natagpuan dati sa tabi ng lawa. At sa wakas, nakumpirma na ang bangkay ay si Jong Kai-juan, ang ilang araw na ngang nawawala. Sa harap nga ng napakalaking ebidensya, sa wakas, inamin na rin nga ni Tian Yanhi ang buong krimen. Ayon sa kanyang salaysay, bandang 5:30 ng umaga noong July 5, pumunta raw siya sa tindahan ni Jong Kai-juan. Alam niya na karaniwang nagsisimula nga si Jong na maghanda ng paninda sa mga oras na ito. Pagkatapos nga matapos ni Jong sa kanyang mga gawain, dinala ni Tian Yanhi si Jong Kai-juan pabalik sa kanyang tirahan sa Puwu Garden sa ilalim ng dahilan na may mahahalagang bagay raw silang dapat na pag-usapan. Sa daan ay bumili pa nga sila ng cake at inumin. Sa mga oras nga daw na iyon, ang tumatakbo sa isipan ni Tian Yanhi ay ang himukin si Jong Kai-juan na huwag nang bawiin ang lisensya ng branch ng barbecue shop sa anumang paraan. At umaasang tutulungan din siya ni Jong sa hindi pa nababayarang renta na 10,000 Hong Kong dollars. Para nga kay Tian, isang babaeng walang suporta ng asawa o anak at nag-iisa sa pagpapalaki ng kanyang apo, ang branch na ito ay hindi lang ang kanyang tanging pinagkukunan ng kabuhayan, kundi ang kanyang buong pag-asa para sa pagpapatuloy ng kanyang buhay. Ang pag-uusap at negosasyon ng dalawa ay tumagal mula umaga hanggang maghating gabi. Sa simula, paulit-ulit na nakiusap si Tian kay Jong sa mahinahong paraan, ngunit nananatiling matigas si Jong. Hindi lang nga siya tumangging bayaran ang renta, kundi ipinilit pa niyang bawiin ang tindahan. Habang tumatagal ang oras, lalo pang ang lumalala ang kailang pagtatalo. Nang hindi pa rin nga pumapayag si Tian na isuko ang tindahan, agad na nga siyang dinuro ni Jong at tinawag na matandang suro at walang hiya. Paulit-ulit niya rin niyang sinabi na siya ang legal na asawa ni Liu at inutos kay Tian na itigil na ang kanyang hangal na pangarap. Ang mga salitang ito ay malalim na nakasakit sa puso ni Tian. Ang ilang taong naipon na galit, selos at sama ng loob ay biglangang sumabog. Nang tuluyan na ngang masira ang kailang usapan, galit na tumayo si Jong upang umalis. Sa sandaling iyon, nataradta na nga raw si Tian. Sa kanyang desperasyon, dinampot niya ang kutsilyong pamprutas at itinarak ito sa likod ni Jong. Dahil nga sa natamong saksak, napasigaw si Jong habang papunta ito sa pintuan. Hinawakan naman siya ni Tian sa buhok at pilit na kinaladkad pabalik sa loob ng kwarto. Dahil sa takot na marinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Jong, humanap si Tian ng lubid at mahigpit na itinali si Jong sa isang kahoy na upuan sa sala. Kahit nakatali, patuloy pa rin sumisigaw si Jong ng tulong at nagmumura. Sinabi nga ni Tian sa mga sandaling iyon, magulo na ang lahat at lubos na nga raw siyang nataranta. Pagkatapos noon, napatingin raw siya sa bag na nakatali sa kanyang baywang at sa biglang bugso ng isip, tinanggal niya ito at ibinalot ng 2 beses sa liig ni Jong. Unti-unting humina ang sigaw, mura at paghingi ng tulong hanggang sa tuluyan na nga raw itong tumahimik. Sa mga sandalingang iyon, hindi na nga alam ni Tian kung ano ang gagawin sa katawan. Kinabukasan, pinilit niya pa raw na manatiling kalmado at bumalik sa trabaho sa barbecue shop. Habang naghahanda nga raw siya ng mga sangkap, aksidente siyang napaso ng mainit na mantika. Ang aksidenteng ito ang biglang nagbigay sa kanya ng ideya, gamit ang parehong paraan para maitapon ang katawan.
Pagkatapos ng trabaho, bumili siya ng methylated spirits habang pauwi. Inilagay niya ang katawan ni Jong sa bathtub, tinakpan ng kumot at sinindihan ng spirits upang sunugin ang katawan. Ngunit hindi ito naging epektibo at sa halip ay napuno ng itim na usok ang banyo. Pagkatapos nga nito, kinuha na lamang ni Chan ang itak na karaniwang niyang ginagamit sa kusina. Dahil matagal na nga siya nagtatrabaho sa barbecue shop, sanay na siya sa paghihiwa at pagputol ng karne araw-araw, kaya't madali lamang para sa kanya ang gawaing ito. Inilatag niya nga ang mga nasunog na katawan at gamit ang karaniwang paraan ng pagpoproseso ng karne, pinagputol niya ang bangkay. Para sa mga bahaging hindi pa lubos na naluto, paulit-ulit niya nga raw itong binuhusan ng kumukulong mantika at mainit na tubig upang tuluyang maluto ang laman. Matapos nga ang lahat, nakahanap naman siya ng 3 itim na plastic bag at inilagay sa loob ang mga piraso ng laman. Nang gabing ang iyon, nilinlang niya ang kanyang apo sa pagsasabing maglalakad-lakad tayo at sumakay raw sila sa isang taxi papunta sa Kamshan Country Park kung saan itinapon niya ang mga bag sa isang liblib na lugar. Ikinuwento ni Chan ang lahat ng ito sa pulisya ng napakakalmadong paraan na para bang karaniwang gawain lamang ang kanyang ikinukwento tulad ng paghiwa ng baboy. Walang nakitang takot o pagsisisi ang pulisya sa kanyang mukha. Tungkol naman sa kung bakit niya isinama ang kanyang apo sa lugar sa pagtatapon, sinabi lamang niya na hindi raw siya mapalagay na iwan ang bata na mag-isa sa kailang bahay. Ang kalupitan ng kasong ito ay lampas nga sa karaniwang imahinasyon. Ang mga problemang moral sa likod ng pangyayari tulad ng pagtataksil at alitan sa ari-arian ng pamilya ay lalo pang nagpalala sa trahedya. Noong mga panahong iyon, ang huling hatol sa kaso ay naging sentro ng atensyon sa buong Hong Kong. Karamihan nga sa mga tao ay naniniwala na planado ang ginawa ni Chan Yan-hee. Ang kanyang mga ginawa ay malinaw na isang malupit na pagpatay. Inakit niya nga si Jong sa kanyang bahay, sinaksak pagkatapos masira ang usapan at pinagputol-putol, pinrito at itinapon ang katawan sa napakabrutal na paraan. Ang buong proseso ay ginawa ng kalmado at may plano na malinaw na tumutugma sa sinadyang pagpatay at dapat sana ay may mabigat na parusa. Ngunit nakakagulat, sa paglilitis sa korte, sinabi ni Chan Yan-hee na nawalan lamang raw siya ng kontrol sa kanyang emosyon at aksidente lamang raw niyang napatay si Jong Kai-juan. Ayon nga raw sa kanya, ang gusto niya lamang raw ay pigilan si Jong na umalis at aksidente lamang niya raw na nakal ito habang itinatali. Matapos nga ang 2 yugto ng paglilitis, si Tian Yan-hee ay opisyal na nahatulan ng murder at sinentensyahan lamang ng 6 na taon na pagkakakulong. Ang hatol ngang ito ay agad na nagdulot ng matinding galit sa pamilya ng biktima at sa publiko. Ang pamilya nga ni Jong Kai-juan ay nagsumite ng 2 kahilingan para sa judicial review at nagprotesta pa sa kalsada upang mangalap ng suporta. Umabot nga sa mahigit 20,000 katao ang sumuporta sa kanila. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nabago ang huling desisyon. Habang kinukwestiyon nga ng publiko ang hatol at nakikiramay sa biktima, nagsimula namang kumalat ang nakakatakot na tsismis tungkol sa nawawalang bahagi ng katawan. Alam na may ilang bahagi ngang nakuha ang pulisya, ngunit ang balakang, hita at iba pang bahagi ay misteryosong hindi pa natatagpuan. Ang Bujayke na barbecue shop na pagmamay-ari nga ni Jong at ni Liu ay matagal nang sikat. Dahil nga si Tian ay nagtatrabaho rin sa tindahan at mahusay sa paggawa ng sweet and sour pork, hindi nga maiwasang magduda ng mga tao na posibleng ang nawawalang bahagi ng katawan ay naihalo sa mga ulam. Dahil dito, natakot ang mga tao kahit sa pagbanggit ng karne at ang dating mataong barbecue stall ay nawala na nga ng mga customer. Matapos marisolba ang kaso, nanatili namang tahimik si Lu Fucheng sa harap ng media. Hindi niya nga alam kung paano haharapin ang lahat dahil malalim ang kaugnayan niya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang dati niyang masayang pamilya at magandang reputasyon ay ganap ngang gumuho at hindi na maibabalik pa. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng kriminal na investigasyon sa Hong Kong at kalaunan nga ay ginawan pa ng pelikula na pinamagatang Human Tempura na naging bangungot para sa maraming tao. Isang maling relasyon at isang desperadong pagtatalo ang tuluyan ngang sumira sa isang dating masayang pamilya.
Ang kanto ng kalye na dating may amoy ng barbecue ay nawala ng dating sigla at ang munting batang nakasaksi sa lahat ay maaaring habang buhay nang dalhin ang alaala ng gabing iyon na puno ng amoy ng pagkasunog. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Malaya po kayong magbahagi ng inyong opinyon at magkomento. Kung nagustuhan nyo po ang mga kwento ko sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po si Denise at see you in my next video.